Sir, sino po sila, sir? ISC, ISC. Boss Aya, anong auto ng dala natin, Boss Aya? 2017 Honda Jazz Pre-MMC GK. GK. Boss, may tema po ba yung auto natin, boss? Modulo hybrid. Yun. Usapang hybrid-inspired tayo mga auto. Boss Aya, syempre, very curious sa mga auto natin. Paano po ba kayo nahilig sa pagkukotse, boss? Sige po. So far, nagsimula ako as normal na user ng kotse, pero nagsimula yung pagiging car enthusiast ko as nung nakilala ko yung mga friends ko dito. Okay. Pero boss, talagang ang una yung project car talaga, just na talaga. Just yung pinakauna, pero hindi siya yung first car ko. Okay. Pero kumbaga, nag-set up na rin kayo talaga. Dito na, medyo dito na. Dito na talaga. Dito na bumusog. Yeah. Yun, gusto ko. Kasi although daily use siya, binusog ko na rin siya. Oo nga, May may nabubudol ba sa atin, Boss Aya? May nabubudol ba? Marami. Hindi maalis na sa ating mga barkada. Pero naman, up tayo dyan, no? Siyempre, at least stress reliever natin. Yan, tama, Boss Tama. Yan, Boss. Boss Aya, siyempre, di sa auto culture, pamili ka na dito. Check natin interior, exterior, engine bay. Okay lang, boss? Okay lang. Pwede. So, go na go. So, tara, check natin. Tough long battery. Tough and long. Usapang interior tayo, Boss Aya. Ano meron dito, boss? Sige po. So far, kinabitan ko siya ng carbon fiber na steering wheel. So, Kevtech yung brand niyan. Okay. So, acquired siya last 2022. So, the reason na pinili ko siya is to maintain naman yung functionality na meron pa rin siyang airbag. Okay. And then, next one, pinalitan ko na rin yung pedals niya. Okay. Nagpa-import ako ng RS pedals. So, mas maganda yung yung kapit in terms of yung pagtapak. Boss. Tsaka parang ang dating elevated ang dating no? Oo. Yung medyo parang ang dating medyo angat siya no? Yep. Okay. Sige, boss. Then next one, kinabitan ko siya ng SR7 GK100. So, okay. Pair na yung kinuha ko. Then, pinartner ko rin siya sa railing. So, Recaro rin yung railings niya. Railings. Ayun, Yun. Then, at the same time, to complement yung magiging black ng mga upuan, pinalitan ko na rin yung interior niya. So, kung titignan mo yung headboard niya, kulay black na rin. Okay. So ito palit na to, boss? Yep. Ginamit ko siya as ginaya ko yung sa Japan, yung hybrid setup niya. Kung ba all black na rin, kahit na plastic, boss no? Yep, all black na. So, mostly, ang coverage yun ito. Yung pillars, yung kisame, yung mga map light, dome light. So, talagang palit itim nga, no? Mas siya, malinis tingnan. Mas malinis tingnan, no? Kumbaga, isa lang kulay, boss, no? Yep. Then, nilagyan ko rin siya ng hybrid na step seals. Yan. Nailaw talaga, boss, Nailaw talaga siya. So, pag binubuksan yung pintuan, boss, doon siya bumubukas. iilaw na rin talaga siya. Correct. Maraming Meralco dito. Then, sige, boss. Ano pa? Siguro, last item for the interior is this one. Meron akong boss. Seatbelt guide. Okay, boss. So, Honda Access siya, kinabit ko rin para hindi rin magasgas yung Recaro natin. Since daily use yung auto. Boss, as you can see kasi, kung titignan mo naman yung mileage ng auto, mataas na talaga. Okay. So, 100, na siya, 60 plus, di ba? Ayan nga, mga napakataas. So, talagang malayong nilalakbay nito, Boss Aya? Yep, nakarating na rin yan ng Bicol 4 times. Talaga, no? Mostly, any point of Luzon talaga nakakarating siya. Yun, no? Talagang tested na to. Tested. Tested na. Boss, ito, bulong mo sa akin to, boss, Time ko naman. Okay, bubulong ko yan. Honda Access, mga auto, Diyos ko. Nababalaw tayo sa mga malilit na anik-nanik na ganyan Type ko yan, boss. Okay. Boss, okay ka na dito, Boss Aya? Okay na. Yan. Thank you. So, check naman natin. Labas. Okay. Sa pang exterior tayo, Boss Aya. Ano meron dito, boss? Sige po. So far, in-upgrade ko na yung headlight niya. So, pre-MMC na siya, na Japan, JDM na Stanley. Okay. Then, followed by ang ating modulo hybrid na grill. So, kung titignan mo siya, meron siyang saddle na blue light. So, saddle lang yung ilaw niya.
hindi siya ganun ka-aggressive. Then, in-upgrade ko rin yung emblem niya. Ginawa kong Black Premium emblem. Honda Access din yan. Honda Access din no? Yes. Boss, ito ang galing nito mga ka-auto. Nasa loob yung ilaw. Oo, nasa loob. Tama ba, boss? Parang na siyang, guys, parang ganito dating. Akala ko kanina, meron siyang lining talaga na LED doon. Pero meron, cover, parang ang dating salamin eh. Tama ba? Ganun eh, no, mga ka-auto. So, nasa loob siya. Nasa likod siya ng chrome. Oo, nasa likod pa siya ng chrome. So, yung pag patay siya, boss, hindi mo makikita. Wala siyang ilaw. Wala siyang ilaw. Chrome lang din tayo makikita. Then, at the same time, since meron na tayo illuminated grill, meron din tayo illuminated garnish. So, part siya ng set. Set na rin talaga siya. Okay, ayos tayo dyan. Boss, usapang kulay tayo. Anong kwento dito sa kulay natin? Sige po. So far, yung kulay naman niya is stock pa rin naman. So, rally red. Ito pa rin naman yung stock color ni Honda. So, kumbaga talagang himas-himas lang din tayo. Himas, detail. So, ikot-ikot lang tayo. Pero boss, ito daily at nakakapunta ng ganong kalala. Mga ka-auto, wala akong nakikitang hairline. Boss, usapang mags, preno, suspension, anong kwento? Then, for the mags naman, 5 years ko na siyang gamit. So, ito is TE Sonic 37. So, TE37 Sonic. Okay. So far, 5 years ko na siyang gamit. Wala pa namang bengkong. While yung BBK set naman niya is second set ko na to. Yung una, nag-start ako ng 4-pot. Okay. Pero wheelwood pa rin yung pinili ko for the 6-pot naman. Mas busog na siya tingnan. Ito 6-pot na to. Yep. Ayan mga ka-auto. Tsaka yung yung mga gap no, boss? Yan ang binabayaran nito. Then, since modulo yung setup natin, in-upgrade ko rin yung side skirt ko as modulo. So far, yung team kasi neto is modulo hybrid. Kasama doon yung underglow. Underglow rin. So, unlike the usual na underglow na buo, pag Honda Access kasi is tuldok-tuldok lang talaga. Ano lang no? 3 spot lang per side. Grabe mga. Buti na lang walang ganyan sa CRV. Para hindi tayo malulong mga ka-auto. Diyos ko. Pero ganda rin talaga. Yun. Boss, ito, nakita ko yung salamin natin. Madilim yung likod. Yung harap naman, medyo light, boss. So far, yung kwento naman nito is yung front glass, front row, green glass to na JDM. Okay. While the secondary row and back door is privacy glass naman siya. Privacy na. Yun na ang nagtapos. Yep. So far, yung quarter panel, hindi ko pa nakakabit yung glass eh. Nasa bahay pa. Ayan naman. For the meantime, madali na yan, boss. Ito, yung mga maliliit eh. Yan, yung maliliit. Hindi ko pa nakaka-update. Nasa bahay lang kasi. Ano ba? Makakantay naman daw sa Makakantay. Then, for the sige, boss, rear disc naman, for the brake sa likod, in-upgrade ko na siya as rear disc from previously drum brake. Okay. So, gumamit din ako ng aftermarket na pads. So, gumamit tayo ng Project Mu. Yung rad. Boss, dito curious ako dyan sa project. Gusto ko yung kulay kasi yung teal green nung dating eh. Medyo, sana may ganyan sa CRV, no? Comment down below kayo sana kung meron bang ganyan. Sige, boss, dito sa likod. Well, sa likod naman, kung titignan mo, modulo na rin yung wing. Okay. While yung taillight, pinardner natin sa headlight. So, hybrid taillight naman to. So, kung titignan natin maigi, medyo bluish yung mga whiter part. Bluish siya pag titignan mo in actual. May kantong Yep. May distinction kasi siya eh. So, meron kasing 2 types to. Yung RS niya, having this part, naka-red. Pero yung functionality niya, pati pillar, may ilaw din. May ilaw din. Para buo ang dating buo eh, no? Yep. Yun, boss, muffler pala natin, boss? For the muffler, Fujitsu Ribid. So, Japan din siya. Bolt-on din. Yan. So, ito, may mga ilaw na rin dito. Yep, boss, pati rear garnish, in-upgrade din natin to complete yung buong set. Grabe. So, wala na siyang wiper, boss, no? Oo, wiper delete. Wiper delete na rin siya, Yun, well set. Boss, okay ka na dito sa labas? Okay na ba? Okay na po. Check natin makina. Sa pang makina tayo, Basaya. Ano meron dito, boss? Sige po. First na naman dito, in-upgrade ko dito is yung Cusco rod cap. Okay. Then, followed by, syempre, meron tayong kinabit na Cusco battery tie-off switch. Cut-off switch. Okay. So, in case na hindi mo gagamitin yung auto, pwede mo dyan na lang patayin without removing naman yung mga terminal.
Pero boss, ano yun? Hindi nagre-reset yung pag ganun, boss? Magre-reset yung time mo. Good as pinatay mo yung or tinanggal mo yung terminal sa battery. Oh, okay. So talagang ano, parang walang kuryente kahit sa box, no? Boss, Yep. parang ganun talaga. Okay. Well, yun pa, pinardal ko rin siya sa Cusco. Battery tayo doon. Eh. Ito naman, battery tie down. Oo. Then, binilang ko rin siya ng black na cover sa terminal. Oo. Honda rin yan. Nako, boss. Then, meron tayong at Inusma na volt stabilizer. Grabe, oh. Hapon na hapon yung pangalan, eh. Then, meron tayong Bitrash na strut bar. Oo. So, itong Bitrash strut bar na to, medyo komplikado siya kasi nakalink siya doon sa, doon sa pinaka-mount, pinaka-shock. Unlike na mga Cusco or other strut bars, Well, nakakabit sa body. While this one, doon talaga dun nakakunik. sa siya. So talagang ang body roll nito, talagang ano. Kasi effective talaga, boss. Yep. Ang ganun And of course, syempre, pricing nga lang siya. Ayun nga lang. Pero Doon na tayo sa function-wise, goods na goods. laban, boss, laban. Laban. Pag-iipunan lang daw, boss, ay. Sige, Well, boss. on this side naman, meron tayong top fuel na oil cap Okay, boss. para to match yung blue team natin. Oo. While binilan din natin siya ng black na wiper cover. Ah, grabe, umi-effort eh, oh. Then lastly, yung intake, naka-group M tayo. Okay, no. Boss, ano palang displacement ng makina, boss? 1.5. 1.5. So ano to, BCBT ang model na ito. So Okay. hindi siya wala siyang paddle. Okay. Boss, ito, regarding consumption, maintenance, kamusta naman siya, boss? So far, ang maintenance ko every 6 months. Pero most of the time, ang pinaka-major maintenance ko is yung every year. So, Okay. every year, nagpapalit talaga ako ng ATF. Yun talaga, dahil kasi matik nga ito eh. Parang ganun. Yun talaga alaga mo pag Honda Jazz talaga. Oh, yeah. While yung change oil naman, at most, maganda gamitin dito is 5W30. Oh, So far, I have tried many brands naman. So far, basta ganong specs okay. ganun specs. Yun, okay. Up tayo dyan sa mga, ayan, regarding Honda dyan sa mga auto. Comment down below kayo dyan. Okay. Busaya, okay na kayo dito, boss? Okay na po. Yan, okay yan guys, makita natin interior exterior at engine bay. Siyempre, usapang ano tayo, modulo hybrid inspired dito kay Boss Ayasi. Busaya, ano tayo? Shoutout na tayo, boss. Sige po, go. Shoutout po sa TFC. So, sa kanila ako na-inspire magbuo ng kotse. Siyempre, nandiyan yung mga tropa natin. Then, shoutout din kay Just Fit Cavite. Diyan naman yung residents natin. Marami rin tayong tropa. At Budulan. Shoutout din kay South Society. Shoutout kay JDMU, of course. Sige, boss. Ano ba ano? I'm sure many to mention. And many to mention, siguro yung mga shop na pinupuntahan ko. So, shoutout kay Mike ng garage, kay Mike. Shoutout kay Gilbert Velasco ng G-Works. Shoutout kay Edel Fernandez ng Cavite. Then, shoutout kay Romel Echenza ng Kamuning. So, malaking tulong sila sa atin. That's all. Good. So, I'm sure many to mention yan, mga auto. Siyempre, sa dami ng kilala nito ni Boss Aya. Boss Aya, okay na, boss? Okay na po. Okay, sige, let's bring Sir Ayasi para sa ng 2017, usapang Honda Jazz GK, usapang pre-MMC, usapang modulo hybrid inspired, and this is